Ayan. So bago po tayo magsimula, ayan, ang title po ng ating word ngayon na ibinaba ng Panginoon is God is with us when. Ayan, may ang Lord sa atin. Kailan? Kailan natin makakasama ang Lord? So ito po ay magmumula sa Romans 8:36 to 37. Ayan. So, bago po tayo magsimula, meron po muna tayong mga katanungan na nais nating masagot sa araw na ito. So, ang una, bakit marami akong problema kung kasama ko ang Diyos? Yan ang una nating gustong malaman. Kasi po, marami pong tao na nagtatanong pa rin sila hanggang ngayon, bakit ba namomroblema pa rin ako kung kasama ko naman ang Diyos? Bakit dumadating pa rin yung mga mabibigat na trial sa buhay ko kung kasama ko naman ang Diyos? Pangalawa po, paano ko malalaman na kasama ko ang Diyos? Yung una, bakit marami akong problema? Pangalawa, paano ko malalaman? At pangatlo, sa anong pagkakataon ko masasabing kasama ko ang Diyos? Ito naman po yung mga times na gusto nating malaman kailan ba natin kasama ang Diyos sa ating buhay. So bago po akong ipakita sa inyo yung ating babasahin, mayroon po lamang akong maikling kwento. So narinig ko po ito sa mag-asawa. Sabi nung asawa niya, sabi, yung asawang lalaki, mahilig po siyang lumabas, mag-inom, ayan, makiparty sa kanyang mga kaibigan. Tapos, yung asawa niyang babae, worried na po siya doon sa asawa niya. Sabi niya, alam mo, sa ginagawa mo, pwede kang magkasakit niyan. Pwede kang magkasakit. At alam mo, pag nagkasakit ka, hindi mo alam kung yung mga kasama mong yan sa kasiyahan mo, ay makakasama mo kapag ikaw ay in pain, kapag nagkasakit ka, kapag may problema ka. Siguro the least or the most that they can do is mabisita ka dun sa ospital. Yun yung pwede nilang gawin para sa'yo. Because ang kaya lang naman na ibigay ng tao ay yung mayroon siya. Yun lang yung kayang ibigay ng tao. Kaya alam mo, sabi ng asawa niya, hindi ko alam kung kapag kailangan mo ng tulong, yung mga kaibigan mong yan darating sa'yo. Maybe, oo. Pwedeng hindi. 'Di ba? Pero meron po akong kakilala na certain, sigurado, na darating siya kapag kailangan natin siya. At yun po ay ang Panginoon. So, tayo po ay tumayo at basahin ang kanyang salita. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. Makakapag-iwalay Anas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Amen. Kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salitang ibinababa sa amin sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, ito nawa ay maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, sasamahan mo po ako, Panginoon, at ikaw ang magbababa ng salita. Gagamitin mo po ako, Panginoon, ibababa mo ako at ikaw ang mahahayag sa mga oras na ito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng bukas na puso at pag-iisip, Panginoon, na aming maintindihan at maunawaan ang iyong mga nais sambitin sa amin sa araw na ito, Panginoon. Tumimo nawa sa aming mga puso, Panginoon, ang nais mong ipahatid at ipahiwatig sa araw na ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo. Amen. Ayan. So marami pong pagkakataon na pinakita ng Panginoon sa atin na never na tayong iiwanan. Siguro, nararamdaman po natin talaga na ang Panginoon, hindi tayo iiwan kahit anong mangyari. Sa araw-araw nating pamumuhay, naniniwala po ako na yung pagsikat ng araw, kapag nakikita ko ang araw, pag nakikita ko ang buwan na lumiliwanag, alam kong nandito ang Diyos. Kasama ko ang Diyos sa buhay ko. Kapag nararamdaman ko po yung puso kong tumitibok po ba ang mga puso ninyo? So alam ko po na ang Panginoon ay kasama ko at naririto sa aking tabi. So sa buhay natin, maaaring sa happiest moments of our lives, sa mga araw na ang saya-saya natin, sa mga araw na matagumpay tayo, sa mga araw na nagsasaksid tayo sa buhay natin, doon natin nararamdaman na, thank you Lord, kasama kita. Thank you Lord, nandito ka sa tabi ko. Pero minsan po, sa araw na dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa kalungkutan,
dumadaan tayo sa problema, nakakalimutan po natin na kasama natin ang Panginoon. Minsan, may mga tao po na, Lord, bakit naman ganito? Bakit mo ako binigyan ng problemang ganito? Lagi naman ako nananalangin sa'yo. Lagi naman ako nagbabasa ng Bible. Bakit ako malungkot? Bakit ako nag-iisa? Siguro, may mga pagkakataon na, Lord, kasi feeling ko, ikaw ang may gawa nito eh. Feeling ko, pagsubok mo to sa amin. So, ayan po. So, sabi, dito nararamdaman natin yung pagmamahal ng Lord kapag ikaw ay masaya. Pero kapag ikaw ay nag-iisa, hindi na natin nararamdaman ang pagmamahal ng Lord. Tulad ng sinasabi sa verse na ito, hindi kailanman at wala ni isang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kung ang tao, may mga pagkakataon na iniiwan tayo, ang Diyos hindi kayo iiwan. Kahit ano pang pinagdaraanan ng isang tao, kahit kasiyahan o kalumbayan, ang Diyos ay nandyan para tulungan ka. Next po. Ayan. God is with us when we need healing. Kasama natin ang Panginoon kapag kailangan natin ng pagpapagaling sa atin, ng kagalingan. So, nung huling Sunday po, nung last Sunday po, ayan, meron po kaming pinanood ng mga youth. So, ang title po niyan is The Breakthrough. So, yung sa story po, merong 15 years old. Medyo i-spoil ko lang po ng kaunti. May 15 years old boy na, ano po siya, yung parents niya ay sa church, and then siya, ang hilig niya makipagkaibigan, ayan. So, yung lalaki po, one time, nakipag-sleepover siya sa bahay ng friend niya, and then naglaro sila sa lake na nagyayelo. And then suddenly, nabutas po yung yelo ng lake kasi hindi pala ganun katigas at nagsisimula ng mag-melt. Nahulog po siya for 15 minutes. For 15 minutes, and for 45 minutes, pinipilit po siyang i-revive. Pero sabi ng doktor, wala na po, hindi na pwede. Wala ng pulso. Pero anong ginawa ng nanay niya? Pumasok siya, hindi siya pumayag na hindi pwede, at pinagdasal niya ang anak niya. Humingi siya ng tulong sa Holy Spirit. At ano pong nangyari after the prayer? Nagkaroon po ng pulso yung anak niya. And after that, hindi pa po doon nagtatapos yung problema. Sabi pa, hindi magtatagal yung anak mo ng isang gabi. Kasi after ng gabing ito, kung worst case, mamamatay siya, pwedeng mapaparalyze yung anak mo. Pero after 28 days po, nakapasok ulit yung bata sa school na parang walang nangyari. Ang dahilan, because hindi po sila pumayag na wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa yung anak mo. They prayed, she prayed for the healing doon sa kanyang anak. So, kung titignan po natin, ang lakas ng pananampalataya ng babae ngayon sa ating Panginoon. Kasi dahil sa kanyang panalangin, nabuhay ang anak niya. Lagi po nating naririnig na ang tao pwedeng may limitasyon. Pero ang Panginoon walang limitasyon. Walang limitasyon sa ating Panginoon na kahit na sabihin ng doktor sa'yo, hindi na po kayo gagaling. May 30 days na lang po kayo. May 3 months na lang po kayo. Pero ipagdasal natin yan sa Panginoon, matagal po ang buhay natin. Siya lang ang nakakaalam kung kailan ang katapusan. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang para sa atin. Ang sabi po sa akin ng doktor, hindi na ako tatagal pero hanggang ngayon po nandito po ako. Diba? So wala pong katotohanan na kung ano, kasi po ang tao may limitasyon. Kung ano lang po ang kakayanan ng tao, yun lang ang kaya nating ibigay. Pero sa Diyos, kaya niya pong gumawa ng miracles sa ating buhay. And that miracles can happen in unexpected times. So kung yung sa time na yun, 45 minutes, nire-revive yung bata, walang nangyari, sinabing patay, pwedeng sa ating buhay mangyari din yon. So alam ko po na halos karamihan sa atin nagkakasakit, 'di ba? So merong mga kamag-anak tayong nawawala dahil sa sakit. Pero alam niyo po, kapag hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Ipanalangin po natin ito. So sa Exodus 15:26, God revealed Himself as Jehovah Rapha. Sabi niya, God who can heals. So ang Panginoon, kaya niya magpagaling. Siya ang magpapagaling sa iyo kung hindi kaya ng tao sa paligid mo. So sabi po sa Marcos 5:25-29, ito po yung example na pinakita ng Panginoon sa akin. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo.
Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos niya na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya na ang himalang ginagawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae na mahipo ko lang ang damit niya, ay gagaling ako. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Sa mga oras na iyan po, maaaring wala nang pag-asa yung babae. 'Di ba? Kasi bukod po sa nauubos na yung pera niya, iba't ibang doktor niya yung nilapitan niya, ang worst, lumalala yung sakit niya. Hindi tumitigil yung pagdudugo at tinuturing siyang madumi. She's unclean. Kasi kahit sino, walang magpagaling sa kanya. Dahil sa kanyang narinig na storya, narinig niya na, uy, si Jesus dadaan. Dadaan si Jesus. Baka sabi, siya daw yung nagpapagaling. Narinig niya na, ay, siguro si Jesus kaya kong pagalingin. Kaya sinubukan niyang lumapit, pero pinigilan po siya. Kasi sabi sa kanya, madumi ka. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon. Kaya alam ko po ang Lord ang nag-speak sa kanya na kahit yung dulo lang ng damit ng Panginoong Jesus, hawakan mo at ikay gagaling. Na siyang nangyari, dulo lang po ng damit ng Panginoon ang hinawakan niya at siya'y gumaling. So nakita po natin dito na indirectly, hindi po direktang nilay ng Panginoon ang hands, ng Panginoong Jesus niya, ng Panginoong Jesus nilay ang hands sa babae at gumaling. Ito po, nakita natin ang example na to, hinawakan niya lang yung dulong bahagi ng damit ng Panginoon. Pero bakit siya gumaling? Because of her faith. Sinabi po sa Marcos 5:34, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa at magaling ka na. Sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay magaling na. Diba mga kapatid? Tulad ng dalawang babae sa storya, yung nanay na kinakwento ko kanina at itong babaeng 12 taon ng dinudugo, huwag tayong mawalan ng pag-asa na tayo ay gagaling kahit yung mga kamag-anak nating may sakit. Diba? Kung meron po sa inyong yung mga kamag-anak nyo may karamdaman, kayo may karamdamang nararamdaman, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay buhay. Buhay ang Panginoon at nandyan siya para mapagaling ang bawat isa sa atin. 'Di ba? So, makikita po natin na maniwala tayo ang Panginoon ay nagpapagaling sa mga taong na aking nabanggit ay siya ring magpapagaling sa atin. Yung mga taong yon nagpagaling sa kanya, sa kanila, sa babae, sa bulag, sa paralitiko, yun din ang Diyos na magpapagaling sa ating lahat. Iisa lang po ang Diyos na iyon. So, hindi lang natin kasama ang Diyos kapag tayo ay lumaya na sa sakit. Kapag gumaling na tayo, kasama rin po natin ang Diyos kapag tayo ay nakikipaglaban sa sakit. Hindi po kasama mo lang ang Diyos dahil magaling ka na. After nun, ay magaling na ako, ngayon ko lang papasalamatan ng Panginoon. Hindi po kapatid, kasama po natin ang Diyos kahit ikaw ay nakikipaglaban pa lang sa iyong karamdaman. Nandyan siya sa iyong tabi, ginagabayan ka niya. So, ang kinin natin ng kagalingan, dahil alam ko po, sumasama sa atin ang banal na espiritu na siyang nagpapagaling. At ang pinakamalalang karamdaman ay kaya niyang pagalingin. So, ganun po ka-powerful ang ating Panginoon. Hindi lang po physical na karamdaman ang kayang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya niya rin po magpagaling ng spiritual na karamdaman. Ayan. So, kilala niyo po siguro ito or narinig niyo na po ba si Brother Dolphy Jr.? Ayan. So, kung napanood or narinig niyo po yung kanyang interview, talagang marami po siyang pinagdaanan. Talagang narulong siya sa droga, 18 years siya nakulong, at sa loob ng kulungan, doon niya po nakilala ang Panginoon. Habang nanonood siya ng TV, tapos nakita niya po or narinig niya si Brother Eli Villanueva. Kung tama po yung pagkakarinig, tanda ko. Eddie Villanueva. Yun po, yun. So yun po yung kanyang napakinggan at nakita. So at that time, sabi po niya,
Hindi ko kayang pagalingin yung sarili ko. Kasi nung siya po ay nabangga, kahit dun sa kanyang higaan, meron pa rin drugs po sa loob at ginagamit niya pa rin yun. Kahit nakakulong siya, patuloy pa rin. Pero at that time, one moment na nakita niya at narinig niya si Brother Eddie Villanueva, talaga pong sabi niya, instant, one click, talagang siya ay gumaling. Gumaling yung kanyang spiritual. Talaga pong ganun kagaling ang ating Panginoon. Na kahit hindi na po gradual, ang sabi niya nga doon, meron talagang tao na gradual gumagaling. Pero siya, sinubukan niya agad na isang click after nun, iniwasan niya na talaga. So ganun po, kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay, kasama natin siya kapag kailangan natin ng healing. Hindi dahil healed na tayo, nandyan na siya. Kung hindi the healing process itself, kasama po natin ang ating Panginoon. Ayan. So ngayon, si Brother Dolphy Jr. po ay ginagamit ng Panginoon sa pag-i-spread niya ng word. Ayan, ginagamit na siya ng Panginoon. At ang Panginoon ang tumulong sa kanya. Amen. Ayan. So God is with us when we are lonely and sad. Ayan po. Maraming dahilan kung bakit ang tao ay malungkot. Maaaring may tao na minamahal niya na nawala, namatay. Marahil may problema siyang pinagdadaanan, kaya siya malungkot. Marahil marami siyang iniisip, kaya siya malungkot. Marami ding dahilan kung bakit ang tao nafe-feel nilang mag-isa sila. Siguro dahil walang taong sumusuporta sa kanila kapag kailangan nila ng tulong. So, sabi, nangyayari ito kapag may mga taong unti-unti, nare-realize nila na nawawala na yung mga bagay sa paligid nila. Maaaring mayroon dito sa loob ng ating church nakararanas ng kalungkutan, nakararanas ng pag-iisa. Kapatid, nais ko lang malaman mo na ang Panginoon ay kasama mo at pinapalaya ka na sa kalungkutan. Next. Sinabi niya sa kanyang salita, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan. Kung naririnig niyo ito, kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sasamahan ka niya sa kalungkutan at pag-iisang nararanasan mo. Huwag kang matakot dahil hindi ka mag-iisa. Huwag kang matakot dahil sa mga madidilim na oras at gabing ikaw lang mag-isa sa tingin mo, may kasama ka. Kapag ikaw ay umiiyak, yung mga luha mo, nakikita yan ng Panginoon. Yung mga prayers mo, na habang ikaw ay umiiyak, naririnig yan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit sa tingin mo, walang pisikal na tao na nakapaligid sa'yo, pero may Diyos na laging handang makinig sa'yo. May Diyos na lagi kang masasandalan. Alam nyo, naniniwala po ako na ang kalungkutan ay natural na dumadating sa isang tao. Pero po ang edge natin sa iba, alam natin na may Panginoon na kasama natin sa ating buhay. Na may Panginoon na never kang bibitawan. May Panginoon na yayakapin ka sa oras na ikaw ay nalulumbay at nag-iisa. Alam niyo po, ang Panginoon, nakaranas po siya ng pag-iisa at kalungkutan. Sinasabi po yan sa... Ayan. Sabi sa Isaiah 53:3, hinamak siya at ininakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Kung isang umaga, gumising ka, at nararanasan mong mag-isa ka, may gusto pong sabihin ng Diyos sa atin, anak, naiintindihan kita. Anak, dumating din ako sa punto ng buhay ko na ganyan din yung nararanasan ko. Remember how Judas betrayed Jesus. How Peter denied Jesus.
Kung sa tingin po ninyo ay hindi naiintindihan ng Panginoong Hesus ang iyong pag-iisa, nagkakamali po kayo. Naranasan niya ang pagiging mag-isa sa kanyang buhay. Naalala po ba natin kung paano siya nireject ng mga tao sa paligid niya na kanyang ginawa? At sa oras ng kanyang pananalangin sa Garden of Gethsemane, nakasama niya ang kanyang tatlong kaibigan, si Peter, si James, at si John. Sinabi niya na dito muna kayo maghintay. Ako'y nalulungkot. Nais niyang manalangin. Pero pagbalik niya po, ano pong ginawa ng tatlo niyang kaibigan? Sila po'y natutulog. That time, Jesus felt alone. Kahit sa pinakamalungkot na buhay niya, wala pong sumama sa kanya. Nanalangin siyang mag-isa. And at that time, na hinarap siya sa mga tao, ang gusto ng tao ay ipako siya sa krus. And again, he felt alone. And habang siya ay nakapako sa krus, sinabi po niya, my God, have you abandoned me? Again, he felt alone. Dahil pasan-pasan niya ang kasalanan nating lahat. Pero walang sino man ang tumulong sa kanya. That is Jesus being a human. He was alone, sad, and hurt. Parang tayo siya. Marahil minsan nagtatanong tayo, bakit iniiwanan ako ng mga taong nasa paligid ko? Bakit lagi akong malungkot? Hindi natin alam na yung mga taong umaalis sa atin, yung mga nawawala sa atin, ay hinahanda lang pala tayo ng Panginoon. Mayroong nandyan para handang tulungan ka at abutin ka. Mayroong nandyan na laging nakamasid sa'yo at alam ang nangyayari sa'yo. Talikuran ka man ng lahat, malungkot ka man araw-araw, may Diyos pa rin tayo. Nandito rin kami, tayo po, ang church, na handang makinig at handa kang tulungan sa abot ng aming makakaya. Pakisabi nga po sa ating mga katabi, salamat nandyan ka. Ayan. Sa laban mo, sa laban natin, hindi ka nag-iisa. Sa iyak at sa lungkot mo ay may sandalan ka. Dahil una pa lang, naiintindihan ka na ni Jesus. Ang nararamdaman mo, alam niya. Ang mga pag-iyak mo, naririnig niya. Ang iyong mga panalangin, ay lahat yan natatandaan niya. Hindi lang iyan, bukod sa nararamdaman ka niya, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay nangangahulugang may bago kang pamilya. Pamilya na kasama ang Panginoon. Tayo ay pamilya. Tayo ay handang tumulong para sa bawat isa. God is with us when we are in crisis. Ayan po yung story. Next na po. God is with us when we are in crisis. Maraming beses na tayong nakarinig ng testimonies tungkol sa mga pagkakataon na may mga taong kinukulang talagang pinansyal sa pagkain man o sa pangangailangang pinansyal. Ang kwento po nila Kuya Jerry tungkol sa bangus at ang kwento ni Tijilani tungkol sa bigas ay isang patotoo na kasama natin ang Panginoon sa oras na tayo'y nangangailangan. Imagine how God moves in our lives. Kahit walang-wala ka na, kaya niya paramihin ang mayroon ka lamang. Sa unang milagro ng Panginoon na pinakita niya, ayan. So, ano po ba yung unang milagro ng Panginoon na kanyang ipinakita? Kung natatandaan po ninyo. Yan. Turning water into wine. Sa kasalan po, ano? So, nakita natin na wala na. Wala nang alak sa kasalan. So, sabi ni Maria sa mga tao, gawin nyo kung anong ipag-uutos niya. At ganun nga ang ginawa ng mga tao. Kinuha nila ang mga tubig, ang tapayan, ang mga banga, at yun ay ginawa ng Panginoong wine. Isipin niyo po wala nang alak, pero nagkaroon pa at naging sapat para sa mga taong naroroon. Again, muli itong ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nagpakain ng halos libo-libong tao.
Ito ay nagmula lamang sa 5 tinapay at 2 isda na hindi sasapat kahit pa sa atin na naririto. Pero anong ginawa ng Panginoon? Mula sa bata, itinaas niya ang tinapay at nagpasalamat sa ating Panginoon na nasa langit. At ito ay naging sapat para sa lahat at sobra-sobra pa. 'Di ba? Sobra po ito ng 12 pang basket. Ayan. So, ganun kagaling ang Panginoon. Ganun siya ka-powerful na kahit sa tingin natin, hindi na sapat ang mayroon tayo. Kahit alam natin kulang ang mayroon tayo. Pero kapag lumapit tayo sa Panginoon, when we lift it up to our God, ito po ay magiging sobra-sobra pa at madadagdagan at magmumultiply ang meron tayo. When we are in crisis, ayan, so ito po ay yung kwento mula sa Mateo 30 to 31. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog, kaya sumigaw siya ng, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Tinanong siya ni Jesus, nakita niya, in a stormy night, sa gitna ng dagat, sinabi sa kanya, nakita nila, sabi pa nga nila, ghost! Ang sabi nila, multo. Pero habang lumalapit, they realized na ito ay ang ating Panginoong Jesus. Nagulat sila dahil ang Panginoon ay lumalakad sa tubig. Pinababa niya si Simon. Si Simon pa siya noon. So, pinababa niya si Simon, ang sabi niya, lumakad ka. So, natakot po si Simon. Una, nakakahakbang po siya, pero habang tumatagal po, lumulubog siya. Kasi siya ay nakakaramdam ng ng pagkatakot. Nagdadalawang isip siya, nagda-doubt siya sa sinabi ng ating Panginoon. Pero sumigaw siya, Lord, save me. At ganun din po tayo. Pwede natin isigaw sa Panginoon, Lord, iligtas mo ko. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Sinasabi po ng Panginoon na, mahina ba ang pananampalataya mo? Mababa ba ang pananampalataya mo? Kasi sa mga previous po na kwento natin, laging faith ang mayroon ng bawat isa. Kaya nila nararamdaman ng katagumpayan. Sinasabi ng Panginoon, let's assess ourselves. Ano ba ang estado ko sa aking pananampalataya? Ano ba ang nararamdaman ko ngayon sa aking faith? Ayan. So when we are facing crisis in every aspects of our lives, the only answer is our God. Lift it up to Him dahil naniniwala ako sa pangako ng Diyos. Kaya ang ating angkinin po nating lahat ang save o pagsisave ng ating Panginoon. Angkinin nating lahat ang katagumpayan. Angkinin nating lahat ang financial breakthrough. Dahil lahat po yan, kapag ating itinaas sa Panginoon at nagpasalamat sa Kanya, katulad ng Kanyang ginawa, katulad ng ginawa ni Jesus, lahat yan ay maaaring dumoble, trumiple, at magsobra-sobra pa para sa atin. Kung naalala niyo po ang kwento ng byuda, na ang natitira na lang sa kanya ay, ayan, so, na lang po, bariya or penny na lang ang natitira sa kanya. Pero, ibinigay niya pa rin po ito. Ang sabi ng Panginoon, mas malaki ang binigay niya dahil yun na lamang ang meron siya. Huwag po tayong magdalawang isip na ibigay natin sa Panginoon kung anong nararapat sa Kanya dahil sa simula pa lang, sa Kanya po ito. Dahil sa simula pa lang po, lahat ng bagay na mayroon tayo ay sa Kanya. Kaya kapag itinaas natin ito sa Kanya at ibinigay natin sa Kanya, alam po natin na sobra-sobra pa ang siksik, liglig at umaapaw pa ang mapupunta sa atin. Ang pang-apat po, God is with us in every fight in our lives. Our lives is just like a battlefield. Isa pong malaking labanan ang nakapaligid sa atin. Lagi tayong nakikipaglaban sa tukso, sa mga problema. Marahil, paglabas pa lang po natin sa bulwagang ito, sa hall na ito, sa pintong ito,
ay makikipagsagupaan na naman tayo sa laban. Ang buhay po ay isang labanan. Diba? Maaaring habang nakaupo ka dyan, nakikipaglaban ka rin. Maaaring habang pinakikinggan niyo po ang mensahe ng Panginoon, ay nakikipaglaban din po tayo. Marami pong aspekto sa ating buhay na nakikipaglaban po tayo. Marahil nakikipaglaban tayo sa kalungkutan. Nakikipaglaban tayo sa mga bisyo na hindi natin kayang masolusyonan. Marahil nakikipaglaban tayo sa katamaran. Nakikipaglaban tayo sa pagkaantok sa mga oras na ito. Ayan. So marami pong pagkakataon na tayo ay nakikipaglaban. Pero ano pong sinasabi ng Panginoon sa ating laban? Mula sa 1 Samuel 17:47, malalaman ng lahat ng pagkakatipon dito na kanyang iligtas ng Panginoon, na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Kung maaalala po natin sa sinabi ni David sa 1 Samuel 17, sinabi niya na ang Panginoon ang tumulong sa kanya sa pagpapataob sa oso at sa leon, na siya ring Panginoon na tutulong sa kanya upang pataobin si Goliath. Imagine po ang different ng size ni David at ni Goliath. Si David po ay maliit. Si Goliath po ay mas malaki ng dihamak kay David. Pero ano pong nangyari? Napataob niya si David. Si Goliath po, 'di ba? Gamit lang ang bato at slingshot, 'di ba? Ang slingshot, yun lamang ginamit niya. Pero anong nangyari? Napataob niya kahit wala siyang armor na suot. Pero sinisigurado po ng Panginoon, may protection siyang gamit. Ang kanyang pananampalataya. Isinuot niya ang kanyang pananampalataya. Kaya natalo niya si Goliath. Ano ba yan? Sorry po. Si Goliath. Natalo niya si Goliath. At naniniwala po ako na sa laban natin ngayon, na nararanasan natin ngayong oras na ito, alam ko po na ang Diyos na tumulong kay David para pataubin si Goliath, ang oso at ang leon, ay ang Diyos na tutulong sa atin upang manalo tayo sa laban na ating kinakaharap. Walang malaking kalaban sa ating Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, ating tanggapin na ang katagumpayan na ibinigay ni Jesus noong siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. Kung hanggang ngayon ay may laban pa rin tayong hindi na pagtatagumpayan, mga kapatid, tulad ni David at ni Daniel, let us wear the armor of faith na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang kinin na natin ang katagumpayan na biyaya ng Panginoong Jesus sa ating mga anak niya. Kung napakinggan po natin lahat ng istorya na binanggit sa araw na ito, ang common denominator po ng lahat ay bago nila nakamit ang pagkalaya, katagumpayan, at lubos na kaligayahan, lahat sila ay may tapat na pananampalataya sa Panginoon. If we don't have faith, God cannot move in our lives. Kung wala po tayong pananampalataya, hindi kayang gumawa ng move o aksyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil ayaw natin siyang papasukin sa ating mga buhay. At ang mga pananampalatayang iyon ay nagmula sa kanilang narinig. Diba? Narinig nila at nabasa ang tungkol sa Panginoon. Pero paanong nabasa lang nila at narinig? Pero kanilang nararanasan. Sabi, nabasa lang, narinig, pero naranasan nila. Kasi po, sa mga kwento natin kanina, si Brother Dolphy, narinig niya lang. Yung babaeng dinudugo, narinig niya lang din na nandyan si Jesus. Pero paano pong naranasan nila? Kasi po, kung magbabasa tayo ng libro, kunyari, history. Si Jose Rizal, nabasa natin. Pero hindi natin siya nararanasan. Pero bakit na ang storyang mga ito, sila ay nakaranas? Dahil
ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos ay buhay at talagang nagmo-move sa ating buhay. Ang Bible po, sino pong may Bible sa bahay? Ayan. Ang Panginoon po ay salita. Ibig sabihin, kung may Bible ka sa iyong bahay, nararanasan mo ang Panginoon. Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, nararanasan mo ang Panginoon. Dahil ang salita, ang Diyos, at ang Diyos ay buhay. Kaya dapat, ano pong gawin natin? Hindi lang tayo basta makikinig at maririnig. Kailangan po nating maranasan. Kasi hindi pwedeng pumasok dito, tapos lalabas po dito. Dapat hindi lang siya nag-i-stay dito, kung hindi dapat nandito rin po. Dapat din tayong gumagawa ng aksyon. Mula po sa Kawikaan 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Imagine, ito po kayo. Kayo po ay isang pasibol na halaman. Tayo po ay mga halamang pasibol. Itinanim tayo, tapos sisibol tayo. Sabi mo, nanalangin ka sa Diyos na, Panginoon, handa na ako. Palaguin mo ako. Sabay-sabay nga po tayo. Panginoon, handa na ako. Palaguin mo ako. Pero, binigyan ka ng Panginoon ng, next po, sorry. Ayan. Dumating ang ulan. At ikaw ay nabasa. Hindi lang po ulan, malakas na ulan. Sabi ng Lord, eto, papadala ko sa iyo yung ulan para lumago ka. Pero sabi mo, Lord, nalulunod na ako sa ulang ito. Kaya nagpadala ulit ang Lord ng araw. Ito ang araw para sa iyo. Para matuyo ka. Pero sabi mo, Lord, hindi naman kasi ito yung inihiling ko eh. Sabi ko sa iyo, Lord, palaguin mo ko. Pero nagpadala ulit ang Lord. Nagpadala ang Lord ng hangin. Nagpadala ang Lord ng hangin. Pero sinabi mo pa sa Lord, Lord, hindi naman kasi ganito yung gusto ko eh. Meron akong gustong makuha, Lord. At ano po yun? Sabi mo sa Lord, Lord, gusto ko pong lumago. Pero ang sabi ng Lord, kaya ba mabuhay ng isang punla kung walang tubig, init, at hangin? Hindi po kaya mabuhay ng isang seed kung wala ang mga bagay na ito. Sabi mo, palaguin kita. Bakit ka nagrereklamo? Sa buhay po natin, tinatanong natin na, Lord, kala ko ba kasama kita? Bakit ako nakararanas ng ganito? Ito po ang sagot ng Lord sa atin. Ang Lord, sinasabi niya sa atin na, anak, kaya mo nararanasan ng mga iyan, ay hinahanda kita para sa iyong paglago. At hinahanda kita para sa iyong katagumpayan. Sinasabi ng Panginoon na ang trials na nararanasan mo, ang kapalit niyan ay success. Na lahat ng nararanasan mo ngayon sa mga oras na ito, mapapalitan niya ng kasiglahan, kaligayahan, at katagumpayan. God gave us trials to be challenged because He is preparing us for the future that He already planned. Isa rin ito sa common denominators na nakita natin sa bawat istorya na ating binasa. God let us suffer for us to learn and be grateful for what we have, to appreciate His power and holiness. Believe in God dahil alam niya ang para sa iyo. God is with us because He loves us. Tayo lamang ay magtatagumpay sa tulong niya. Wala na po tayong ibang paraan para magtagumpay kung hindi sa tulong ng ating Panginoon. God is with us when we succeed and grow. Sa lahat po ng kwento kanina, sufferings, trials, nakita natin na kasama natin ang Panginoon. So hindi po totoo na kapag matagumpay na tayo at masaya na tayo,
doon lang natin kasama ang Panginoon. Lahat po ng pinagdaanan natin, lahat ng pinagdaraanan natin, kasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po siyang tumitigil sa pagsama sa atin. Kahit pa sa pinakamababang parte ng ating mga buhay, kahit sa pinakamadilim na parte ng ating mga buhay, kasama natin ang Diyos. At kapag ikaw ay nagtagumpay na, kasama mo pa rin ang Diyos. And so, God is with us when we choose to believe and have faith. Kasama natin ang Panginoon kapag tayo ay naniwala, pinili nating maniwala, at tayo ay nagkaroon ng katapatan sa ating mga pananampalataya. Amen? So, tayo po ay tumayo. Awitan po natin, muli nating awitan ng ating Panginoon para sa ating pasasalamat sa Kanya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Itinataas ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong mensahe na ibinabasa amin sa mga araw na ito, Panginoon. Lord, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil naranasan ka namin, Panginoon. Dahil nararanasan ka namin sa araw-araw, Panginoon. Lord, Ikaw ay banal, Panginoon, at kapuri-puri, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil lagi ka nandyan para sa amin, Panginoon. Ikaw ay laging nasa aming tabi, Panginoon. Laging nasa aming mga puso, Panginoon. Kapag kailangan namin ng tulong, Panginoon. Lord, hindi ka magbabago, Panginoon. Lagi kang naririto sa amin, Panginoon. Pag kailangan namin ng healing, Panginoon, alam namin, sa iyo kami lalapit, Panginoon. Imposible man sa tao, alam namin, posible sa iyo, Panginoon. Lahat ng naririto, Panginoon, na nagtataas ng kamay na may karamdaman, Panginoon, alam po namin na pinapagaling mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, ang Holy Spirit, Panginoon, ay bababa, Panginoon, upang pagalingin ang bawat isang naririto, Panginoon. Alam ko pong i-extend mo ang iyong maawaing kamay, Panginoon,
upang pagalingin ang bawat isa, Panginoon. Sa lahat ng nakikipaglaban, Panginoon, alam po namin na ang bawat isa ay magtatagumpay in Jesus' name. Magtatagumpay in Jesus' name, Panginoon. Amin pong kinakanya na ang katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng crisis, Panginoon, kakulangan na aming nararanasan. Alam po namin Ikaw ang magbibigay sa amin, Panginoon. Alam namin Ikaw ang magpaparanas sa amin ng financial breakthrough, Panginoon. Alam po namin Ikaw ang magbibigay sa amin ng trabaho, Panginoon. Alam namin Ikaw ang magsisave sa amin sa lahat ng laban, Panginoon. Na ang Diyos ni David at ni Daniel, Panginoon, ay ang Diyos na magtutulong sa amin sa araw-araw, Panginoon. Habang kami po ay nabubuhay at tumitibok ang mga puso, Ikaw po ay pasasalamatan namin, Panginoon. Mag-worship kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ay papupurihan namin, Panginoon. Dahil kapuri-puri ka, Panginoon. Lord, alam po namin na sa araw-araw, Panginoon, protection mo ang siyang tunay na magbibigay sa amin ng ilaw, Panginoon, ng daan, Panginoon, at ng buhay, Panginoon. Lord, Ikaw po ang aming pinanghahawakan, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Mahal ka po ng bawat isang naririto, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name.